Nagsisimula ang pelikula sa loob ng The Grid, kung saan ipinapakita muna ang isang video ni Kevin Deslins na nagbibigay ng panayam tungkol sa kung ano ang The Grid at ang kanyang mga pananaw tungkol sa mga programang naninirahan dito. Kasunod nito ay mga ulat sa balita tungkol sa kumpanyang Encom na dating pinagtatrabahuhan ni Deslin na ngayon ay nakikipagkumpetensya sa Dillinger Systems para makuha ang kontrol sa The Grid. Pinamumunuan na ngayon ng magkapatid na sina Eve at Tess Kim ang Encom matapos magbitiw si Sam Gasvins dahil sa mga personal na dahilan. Samantala, ang kasalukuyang AFE ng Dillinger Systems, si Julian Dillinger, ay nagtatangkang ibalik ang karangalan ng kanilang pamilya habang palihim na gumagawa ng sarili niyang mga plano. Sa loob ng The Grid, nilikha ni Julian si Ares, isang napaka-advanced na master control program na ginawa bilang perpektong super soldier na madaling palitan. Sinusubukan ni Julian ang kakayahan ni Ares laban sa iba pang mga programa bago ito ipakita sa mga mamumuhunan. Gayunman, si Ares at ang ibang mga programa ay hindi kayang tumagal ng lampas sa 29 minuto sa labas ng The Grid at tuluyang mawawala o magdederes pagkatapos ng panahong iyon. Umaasa si Julian na matagpuan ang tinatawag na permanence code na magbibigay daan upang manatiling buhay ang mga programa sa totoong mundo ng walang hanggan at sabay na maipantay o mahigitan ang Encom sa pamamagitan ng Dillinger Systems. Napansin ng ina ni Julian na si Elizabeth ang matayog niyang ambisyon, ngunit binalaan siya laban sa panlilinlang sa mga mamumuhunan. Sa Alaska, nagtatrabaho sina Eve at ang kanyang kaibigan at katrabahong si Seth Flores sa isang pribadong istasyon na itinayo ni Desvin, habang sinusubukan nilang hanapin ang tinatawag na permanence code para sa kanilang sarili. Matagal nang pumanaw si Tess, ngunit ipinagpapatuloy pa rin ni Eve ang pananaliksik at mga proyekto ng kanyang kapatid. Sa kalaunan, natuklasan ni Eve ang permanence code mula sa isa sa mga lumang file at computer ni Devin. Ipinakita nila kung paano ito gumagana sa pamamagitan ng paglipat ng isang digital na puno ng dalandan sa totoong mundo at nanatili ito ng ilang oras. Masayang nagdiwang sina Eve at Seth sa kanilang tagumpay. Nakipag-ugnayan si Eve kay Ajay Singh, ang Chief Technology Officer ng Encom, kasama ang kanyang assistant na si Erin, habang papunta sila sa isang event para ipromote ang bagong proyekto ng Encom. Samantala, ipinadala naman ni Julian si Ares at iba pang mga programa, kabilang si Athena, upang i-hack ang mga server ng Encom. Nagkaroon ng labanan sa pagitan ng mga programa ng Dillinger at Encom, at sinubukang iligtas ni Ares ang isang nasugatang programa na nagngangalang Cayuse. Pagkatapos, nagpakawala si Julian ng isang pailood na nagpahinto sa Encom grid na nagwasak sa lahat ng mga programa at nagpahinto sa event ni Ajay. Matapos muling maibalik si Ares, nagsisimula siyang magkaroon ng kamalayan sa sarili at sa kanyang pagkakaprograma. Inutusan siya ni Julian na hanapin si Eve dahil alam nitong natagpuan na niya ang permanence code. Habang ginagawa ito, nagsimulang mangolekta si Ares ng mga digital na impormasyon tungkol kina Eve at Tess, kabilang ang mga pangyayari gaya ng unti-unting paghina ng katawan ni Tess at ang pagdadalamhati ni Eve sa pagkawala ng kanyang kapatid. Samantala, nakipag-ugnayan si Ajay kay Eve tungkol sa cyberattack at nalaman niyang si Julian ang nasa likod nito. Bumalik sina Eve at Seth sa lungsod at naghiwalay ng daan habang hinahabol naman siya ni Ares at Athena. Bitbit ni Eve ang hard drive na naglalaman ng code at mabilis siyang tumakas sakay ng motorsiklo sa gitna ng lungsod, habang ginagamit naman ng mga programa ang kanilang light cycles na nagdulot ng matinding pinsala sa paligid. Sa isang parking garage, nagawa ni Eve na patumbahin si Athena at nakawin ang kanyang light cycle. Hinabol siya ni Ares hanggang sa pareho silang nag-crash. Nakarating si Eve sa dulo ng pantalan, kung saan niya natuklasan ang tunay na pagkatao ni Ares. Pagkatapos nito, parehong nagdirez sina Ares at Athena dahil naubos na ang oras nila. Itinapon ni Eve ang hard drive sa ilog bago siya kunin ng isang sasakyang panghimpapawid ng Dillinger. Sa loob ng The Grid, sinubukan ni Ares at Athena na kunin ang code mula sa identity disk ni Eve, ngunit napagtanto ni Ares na maaari itong ikamatay ni Eve. Hindi ito pinansin ni Julian at inutusan pa rin siyang kunin ang code, sinabihan si Ares na sundin ang utos o tuluyang mabura. Nilabag ni Ares ang kanyang mga utos at pinalaya si Eve, habang si Athena naman ay sumunod kay Julian at hinabol sila.
Nangako si Ares na tutulungan si Eve makabalik sa tunay na mundo kapalit ng pagbibigay niya ng permanence code. Nakapasok sina Eve at Ares sa Dillinger Systems at nagnakaw ng truck upang tumungo sa punong tanggapan ng Encom, habang binigyan naman si Athena ng sarili niyang sandata at jetpack para habulin sila. Iniwan nila ang truck at kinuha ang kotse ng isang gasolinero matapos gamitin ni Eve ang cellphone nito upang kontakin si Seth at ipakiusap na salubungin sila sa Encom dala ang particle laser. Habang bumibiyahe patungo sa Encom, nag-usap sina Eve at Ares tungkol sa kani-kanilang motibasyon. Mabilis na natutunan ni Ares ang mga bagay tungkol sa tunay na mundo at nagkaroon ng interes sa musika, tulad ng banda na Depeche Mode. Ikinuwento naman ni Eve ang tungkol kay Tess at sa mga layuning nais sana nilang makamit noong nabubuhay pa ito. Sumama si Seth kina Eve at Ares sa Encom habang ginagamit nila ang particle laser upang maipadala si Ares sa orihinal na Da Vinci grid. Dumating si Athena upang hulihin si Eve, ngunit naghintay muna siya hanggang sa magdirez si Ares. Tumalon si Ares palabas ng bintana eksaktong sandali bago siya tuluyang maipadala sa The Grid. Pinilit naman ni Athena na makapasok at binasag ang laser sa kalahati upang hindi na makabalik si Ares, sa kanya binugbog si Seth hanggang mawalan ito ng malay. Bago pa niya maabot si Eve, biglang nag-activate ang mga sprinkler, dahilan upang mapatigil sandali si Athena at madistract, sapat para maubos ang oras niya at tuluyang magdirez. Bumalik si Athena sa Dillinger Systems, kasabay ng pagdating ni Elizabeth, upang sabihin kay Julian na muli na niyang nabawi ang posisyon bilang ICE dahil sobra na ang pagkahumaling nito sa paghahanap ng code. Muling inutusan ni Julian si Athena na habulin si Eve, ngunit nang pigilan siya ni Elizabeth, sinaksak siya ni Athena sa tiyan gamit ang kanyang disc dahil sinusunod lamang niya ang kanyang utos. Kinuha ni Athena ang isang recognizer at lumipad palayo, habang buhat ni Julian ang kanyang inang namamatay na sinisisi siya sa lahat ng nangyari. Nakilala ni Ares ang isang programang anyo ni Desvent, kung saan nila pinag-usapan ang tungkol sa kanyang programming, ang mga natutunan niya mula nang lumihis siya sa kanyang orihinal na tungkulin, at ang kanyang pagnanais para sa pagiging permanente. Dahil sa mga sinabi ni Ares, naantig si Casvent at ibinigay sa kanya ang permanence code upang makabalik siya sa totoong mundo na suot ang isang neon na puting kasuotan, malaya na ngayong mabuhay bilang sarili niya. Sumama si Seth kina Ajay at Erin sa Encom upang subukang i-hack ang Dillinger Grid at pigilan si Athena na pababa na sa lungsod upang habulin si Eve. Sinubukan ng pulisya at militar na labanan siya at sa huli ay napabagsak nila ang recognizer. Ngunit naipit si Eve sa pagitan ng mga guhit ng liwanag na iniwan ng mga misil ng recognizer. Nahuli ni Athena si Eve at ipinasok ito sa kanyang tangke. Ngunit sinalubong sila ni Ares at nakipaglaban siya kay Athena gamit ang kanyang disc laban sa bato nito. Samantala, nagtagumpay sina Seth, Ajay, at Erin na masira ang pangunahing sistema ng Dillinger na tuluyang nagpabura sa kanilang grid. Bago pa man matalo ni Ares si Athena, napagtanto nilang bumagsak na ang Dillinger grid. Hinawakan ni Ares si Athena habang ito ay nagsasabing sinunod lang niya ang kanyang direktiba bago siya tuluyang magdirez. Nilusob ng mga otoridad ang Dillinger Systems habang ipinadala naman ni Julian ang sarili niya sa The Grid upang makaiwas sa kaso. Sa huli, nagpaalam sina Eve at Ares sa isa't isa. Habang ipinagpapatuloy ni Eve ang paggamit ng permanence code para sa kabutihan, dinalhan siya ni Seth ng postcard mula kay Ares. Naglalakbay si Ares sa iba't ibang panig ng mundo at hinahanap sina Sam at Cora, ang tanging iba pang mga programang nakalabas mula sa The Grid, habang ninanamnam niya ang kanyang bagong kalayaan.